ito ang titulo pa rin ng ating mensahe, The Church That Saves. O ang simbahan ng Diyos na siyang nagliligtas. Lalong nakaraang linggo, ang tao o ang simbahan ng Diyos na itinalaga niya bilang templo ng Diyos ay dapat nakasentro sa 5 bagay na ito. Ano yun? Tayo ay dapat na nakasentro sa tanging Biblia, tanging salita ng Diyos. Only Bible, only Christ ng ating pananampalataya ay tanging si Kristo lamang, sapagkat ito ay tanging biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ano ang tanging biyaya na ipinagkaloob niya sa iyo? Na sa pamamagitan ng tanging pananampalataya, ikaw ay binigyan niya ng katiyakan ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo. Nang sa gayon, ikaw ay makabalik sa pagpupuri, pagbibigay ng tanging kaluwalhatian para sa Diyos. Sapagkat ang kaluwalhatian ay binibigay lamang sa Diyos. Kaya sa umagang ito ay patuloy natin dinggin ang mensahe ng Diyos na ang simbahan, ang templo, ay itinalaga ng Diyos, itinatag ng Diyos sa bawat isa sa atin nung ikaw ay ginawa niyang templo. Nung tumanggap ka kay Jesucristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas, unang Corinto chapter 6 verse 19 to 20. Ikaw ay templo ng Diyos at ang Diyos ay nananahan sa iyo sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo ng Diyos. Nangangahulugan na ikaw ay naging templo ng Diyos sapagkat ikaw ay tinubos, binili ng Diyos sa pamagitan ng kanyang dugo. At ang katawan na yan, ang iyong buhay ay hindi mo na pag-aari ngayon sapagkat ikaw ay pag-aari na ng Diyos. Ikaw ay tinubos ng Diyos sa napakahalagang dugo ni Kristo. Kaya nga, ang buhay mo ngayon, hindi mo yan pag-aari. Hindi sa iyo yan sapagkat ang nagmamay-ari sa iyo ngayon ay ang Diyos mismo. Kaya nga, ang pagmamay-ari ng Diyos ay dapat kasimulan ng pagbabalik ng kaluwalhatian sa Diyos. That's why we worship God. Ito ang dahilan kung bakit tayo sumasamba sa Diyos. At ito din ang dahilan why you are teaching your children to worship God. Ito din ang dahilan kung bakit kinakailangan mo turuan ang iyong mga anak to worship God. Sapagkat ito ang layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin at ang templo ng Diyos. Ikaw na templo ng Diyos ay binigyan ng Diyos ng misyon. Ano ang misyon na ibinigay sa iyo ng Diyos? Mateo chapter 28 verse 16 to 20. Ito ay ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Gawin ninyong disipulo ko ang lahat ng bansa. Ito ang pahayag ni Jesucristo na sa bawat templo ng Diyos, simbahan ng Diyos, ikaw ay dapat na maging simbahan ng Diyos na nagliligtas. At sa paano natin ito magagawa? Paano natin matutupad ang kalooban, ang misyon ng Diyos na ipinagkatiwala niya sa iyo? Hindi yan ipinagkatiwala sa mga church members lang o sa mga leader lang ng iglesia. Kung ikaw nananampalataya ka na tinanggap mo ang kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, ikaw ay tumanggap ng misyon mula sa Diyos. Regardless of your physical ability, anuman ang iyong kakayahan, anuman ang iyong edad, ikaw ay binigyan ng Diyos ng misyon. Maging ikaw man ay nasa kalagitnaan ng kasakitan, kagaya ni Kuya Roger, o
o kalagitnaan ng pagkakaroon ng may edad, kagaya ni Deacon Warlito. O kagaya man ng pagiging kabataan mo, kagaya ni Renan Anel o ni Blessing. Sila man din ay binigyan ng Diyos ng misyon. At ano ang misyon na yun? Ikaw ay maging simbahan na nagliligtas. Nagliligtas ng mga taong nasa ilalim na namumuhay sa pamumuno ng kadiliman. Kaya nga, upang ikaw ay matupad mo, upang ikaw ay maging simbahan na tumutupad sa misyon na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos, ano ang dapat natin gawin? Ano ang dapat mong gawin bilang simbahan ng Diyos na dapat na maging matagumpay sa pagliligtas? Una, first, change the past. Una, change the past. O magkaroon ka ng pagbabago ng kaisipan, ng pananaw sa iyong nakaraan. Una, magkaroon ka ng pagbabago ng kaisipan o ng pananaw sa iyong nakaraan. We cannot change the past. Ang nakaraan, even yesterday, is already past. Ang kahapon ay nakalipas na. Ang nakaraang linggo, tapos na. Ang kanina is also your past. Kaya nga, ano man ang nangyari sa nakalipas, ito ay wala na. Tapos na. Ito ay naganap na. Kaya nga, paano mo mababago o paano ka magkakaroon ng pagbabagong kaisipan, pagbabagong pananaw sa iyong nakaraan? Alalahanin mo na tayo, lahat ng ating pagdurusa ngayon, even your worries, your pain, your suffering, uulitin ko, ang lahat ng iyong pag-aalala, ang lahat ng iyong kasakitan, ng iyong kahirapan, your agony in life, it always comes from your past. And your past cannot be changed sapagkat ito ay tapos na. Ano lang ang kailangan mong mabago? Magkaroon ka ng pagbabagong pananaw, kaisipan, your view and your perspective regarding your past ay dapat magbago. Buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Isaiah, chapter 43, verse 19. Aklat ng Isaiah, chapter 43, verse 19. Bakit kinakailangan nating baguhin ang ating kaisipan patungkol sa nakaraan? Isaiah chapter 43 verse 19, babasahin ko, masdan mo. Ako ay gagawa ng isang bagong bagay, ito'y nagaganap na hindi mo pa ba makita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Ano ang sinasabi ng Diyos? Masdan mo. I will create new things. Ang Diyos ay gumagawa ng mga bagong bagay. Ang Diyos ay gumagawa ng mga bagong bagay sa buhay ng bawat isa. And if you still dwell on your past, you cannot move on. Hindi ka makakapag-move on sapagkat ikaw ay patuloy na nananahan sa iyong nakalipas. Muli, alalahanin mo ang lahat ng iyong pag-aalinlangan, pag-aalala, ang lahat ng iyong kahirapan, your suffering, your stress, lahat ng yan ay nanggaling sa iyong nakalipas na buhay. Kaya nga, throw your past. Itapon mo ang iyong nakalipas sapagkat ang lahat ng iyan ay trabaho
pagkilos ng diablo. He tries to bring you to the past. Ang Satanas, ang diablo, ay pilit kang ibinabalik sa iyong nakalipas. Ano ang iyong nakalipas? It is full of painful experience. Lahat ng failure mo in life, lahat ng kaisipan ng pag-aalinlangan mo, lahat ng mga masasakit na karanasan mo from your past hanggang sa iyong panghinahahap na buhay ay nagkakaroon ng epekto sa kasalukuyan. Ito ang dahilan kung bakit mahirap nating panghawakan ang salita ng Diyos, sapagkat ang nakalipas na karanasan ng bawat isa, your scars, regret in life, loneliness, suffering, and hardships, lahat ng yan ay ibinabalik ng diablo sa iyo. And it will greatly affect your nature, your attitude, your view in life. Kaya nga nung sinasabi ng Diyos, through your past, huwag kang manahan sa iyong nakalipas na karanasan. Alalahanin mo yung mga failure na tao, yung mga bigo sa kanilang buhay, they always look at their past. Lagi nilang nilulingon yung kanilang nakalipas, ang kanilang kabataan, ang kanilang mga experience from past, ang lahat ng kasakitan, ang lahat ng mga bagay na nangyari sa kanila. They blame and they compare. Nagkakaroon sila ng pagsisisi at pagkukumpara sa buhay. Ngunit ano yung matagumpay na tao? They challenge the future. They never look back on their past. Ano ba ang mayroon tayo sa nakalipas natin? Remember, alalahanin nyo na ang bawat isa sa atin, lahat tayo, we all have spiritual problem. Lahat ng bawat isa sa atin, lahat tayo ay mayroong spiritual na problema. At ang spiritual, fundamental na problema na ito, it came from our past. Lahat ng ito ay galing sa ating nakaraan. Kaya nga nung sinasabi ng Diyos sa Isaiah 43, do not dwell on your past. Forget the former things. Huwag mo nang alalahanin ang iyong nakalipas na buhay. Sapagkat, kung titingnan natin sa Roma chapter 8, verse 1, buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa aklat ng Roma chapter 8, verse 1. Ito din ang ating mensahe nung nakaraang Biyernes. Roma chapter 8, verse 1 and 2. Babasahin ko. Kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Ito ang tanging kapamahaanan na ibinigay sa atin ng Diyos upang ikaw ay makalabas sa iyong nakalipas, ang pagkakaroon ng spiritual, fundamental na problema. Ano ang ginawa ng Diyos? Wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Verse 2, sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritong nagbibigay buhay. Dahil sa pakikiisa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Noon, sa iyong nakaraang buhay, ikaw ay namuhay sa ilalim ng batas ng kasalanan na nagbubunga ng kamatayan. Ulitin natin, sa iyong nakaraang buhay, ikaw ay isinilang sa ilalim ng batas ng kautusan at ng kamatayan. Ngunit dahil sa pakikipag-isa natin kay Jesucristo, tayo ay pinalaya niya mula sa kautusang ito. Anong ginawa ng Diyos sa kanyang pagkatawang tao? Nang ang Diyos ay nagkatawang tao, siya ay naging sacrificial atonement.
substitution atonement. Ibig sabihin, sa kanyang pagkatawang tao pa lamang ay isinuot niya ang katawang makasalanan. He was clothed in human flesh. At ang flesh na ito, ang siyang hinatulan ng Diyos patungo sa kamatayan ni Jesucristo sa krus. Nung ang Diyos ay nagkatawang tao, isinuot niya din ang iyong pagiging makasalanan. At ang kasalanan na ito ay hinatulan ng Diyos ng kamatayan sa krus. Ito ang ginawang kapamaraanan ng Diyos upang ikaw ay makalaya sa batas ng kasalanan at kamatayan. Kaya nga, sa espiritual na problemang ito, huwag kang manahan. Huwag mong hayaan na ikaw ay patuloy na manahan sa iyong espiritual na problema sapagkat yan ang magpapatuloy ng iyong kahirapan sa buhay, ng iyong kalungkutan, ng iyong pagsisisi sa buhay. Ano man ang nangyari sa nakalipas, ang bawat isa ay dapat na itapon. Huwag nang alalahanin pa ang iyong nakalipas. Sapagkat ang Diyos ay gumagawa ng mga bagong bagay. And how are you able to grab hold the new things kung bitbit mo pa rin ang luma? Kung bitbit mo pa rin ang iyong nakaraan. Kaya nga sa kamatayan at ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, tinapos niya ang pagiging makasalanan ng tao. At ano lang ang kailangan mong gawin? Hindi mo na kailangang ipako pa sa krus, sapagkat yan ay ginawa na ng Diyos. Ano lang ang kailangan mong gawin? You have to accept and believe. Kinakailangan mo lang tanggapin at paniwalaan. Ito lang ang kailangan gawin ng tao. Hintayin ko si Anel na maupo. Sa bawat pagtayo nyo, you distract others. Sayang yung mensahe ng Diyos. Magkaroon tayo ng kapahalagahan sa pakikinig ng salita ng Diyos sapagkat sayang ang pagligo nyo sa umaga. Sayang ang pagbibihis, sayang ang pagpapaganda. Na kung lalabas kayo ng simbahang ito, loser pa rin kayo. Talunan pa rin kayo. Kaya nga, ang bawat isa sa atin ay dapat na maging matagumpay sa pagsamba sa Diyos sapagkat hindi ibig sabihin na pagpasok mo sa loob ng simbahang ito at natapos mo ang pagsamba, matagumpay ka ng sumamba sa Diyos. Ang tunay na matagumpay na sumamba sa Diyos ay ang paglabas mo ng simbahan na paghawakan mo ang salita ng Diyos. Hindi yung paglabas mo pa lang ng simbahan bago ka lumabas na kalimutan mo na ang mensahe ng Diyos. Pumunta ka sa labanan na ito, lumabas ka ng matagumpay sa labanan na ito. Kaya nga, ang bawat isa sa atin, alalahanin mo, Psalms 51 verse 5, na ang lahat ay isinilang ng may spiritual na problema. We are all born, isinilang ng may spiritual na problema. Lahat tayo ay isinilang ng may kasalanan. Lahat tayo ay isinilang bilang alipin ni Satanas. Lahat tayo destined to go to hell. Lahat tayo ay isinilang ng nakatakdang patungo sa impyerno. Lalahanin mo ang lahat, ang bawat isa sa atin, ay isinilang ng may spiritual na problema, isinilang ng makasalanan, isinilang na alipin ni Satanas, isinilang na nakatakdang mapunta sa impyerno. Ikaw ay nakatakdang mamatay. This is our fate and destiny. Ito ang iyong kapalaran at ang iyong tadhana. Karamihan sa mga tao ngayon ay lumalapit, lalo na sa henerasyon natin ngayon. Sila ay patuloy na lumalapit
sa mga maghuhula. Sabagat gusto nilang malaman kung ano yung kapalaran nila. Ngunit hindi ba nila nasasabi na ang kapalaran ng lahat ng tao, ang tadhana ng lahat ng tao, they are destined to die. Ang lahat ay nakatakdang mamatay. At ang problemang ito will pass down to your children. At ang problemang ito ay naipapasa natin sa ating mga anak because even your children, ang iyong mga anak, kahit paalagaan mo yan, pakainin mo ng masustansyang bagay, magkaroon ka ng pangarap, mataas na pangarap sa iyong mga anak, still, ang problema mo ng kamatayan ay naipasa na sa iyong mga anak that even your children, ito din ang tadhana nila, ito ang kapalaran nila, they are destined to die. Ito ang kapalaran ng tao. Kaya nga, ito din ang itinuturo ng tao. Unang Korinto chapter 10, verse 18 to 22. Buksan natin ang ating mga Biblia. Unang Korinto chapter 10, verse 18 to 22. Babasahin ko ng malinaw. 18, tingnan ninyo ang bansang Israel. Hindi ba't ang mga kumakain ng mga handog ay nakikibahagi sa ginagawa sa dambana? Anong ibig kong sabihin? Sinasabi ko bang ang Diyos-Diyosan o ang pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyosan ay may kabuluhan? Hindi. Verse 20. Hindi. Ang nag-aalay ng kanilang handog sa mga demonyo at hindi sa Diyos, ayaw kong maging kaisa kayo sa mga demonyo. Hindi kayo makakainom sa kopa ng Panginoon at gayon din sa kopa ng mga demonyo. Hindi kayo maaaring makasalo sa hapag ng Panginoon at makisalo rin sa hapag ng mga demonyo. Nais ba nating manibugho ang Panginoon? Akala ba ninyo'y mas makapangyarihan tayo kaysa sa Kanya? Kung naunawaan natin, ito ay ang pagtuturo, pagpapasa ng mga nakakatanda ng kultura sa kanilang mga anak. Nung nakaraan lang, nitong buwan ng Pebrero, ang bawat isa ay nagsaselebrate ng fiesta. Nagsaselebrate o ipinagdiriwang nila ang paggawa nila ng kanilang Diyos. Ngunit ang lahat ng ito, lahat handog nila sa Diyos. Anong sinasabi ng Diyos? Hindi naman ito inihahandog sa akin, kundi ito ay inihahandog nila sa mga demonyo. And they are teaching. Tinuturuan nila ang kanilang mga anak na gawin din ang mga ganito sa pamagitan ng kultura. Ito ay nakagawian na. Ito ay naging tradisyon na. At ano ang ginagawa ng tao? Inilalagay nila ang kanilang buhay sa puot, sa galit ng Diyos. And until now, ay tinuturuan pa rin ng mga nakakatanda ang mga kabataan na hindi sumamba sa Diyos. Look at your remnants. Tingnan nyo ang mga remnants. Sila ba ay natuturuan ng Emmanuel Philippine Church na sumamba sa Diyos-Diyosan at hindi sumunod sa kultura at nakagawian na ng tao? Kapag may birthday muna tayo. Wag muna tayong sumamba sa Diyos. That even the deacons, they are teaching their children not to worship God. Na kapag may problema sa bahay, nakagawian na, naging tradisyon na, huwag muna tayong sumamba sa Diyos. Let us fix our problem inside the house. Ito nakagawian na. At ito din ang nagiging kagawian ng mga deacon dito sa loob ng simbahan. Tingnan natin kung natuturuan ba natin ang ating mga remnants na sila ay sumamba sa Diyos. Anong sinasabi ng Diyos? Anong sinasabi ni Jesus? Malapit ang kanilang bibig sa akin, na sila ay sumasamba sa akin sa bibig.
Pagdating sa puso, pagdating sa aksyon, no one is truly worshiping God. They even teach their children na kapag may okasyon, absent muna church, party-party muna tayo. Is this the right life ng mga anak ng Diyos na nakatanggap ng kaligtasan mula kay Jesucristo, na nakaunawa na ang buhay nila ay itinakda ng Diyos sa pagsamba sa Diyos? Ito ba ang buhay ng mga tumanggap ng kaligtasan mula sa Diyos? Alalahanin mo, spiritual problem cannot be solved on your own. Ang spiritual na problema ng iyong anak, hindi mo yan kayang solusyonan. If you are unable to teach your children, kung hindi mo kayang turuan ang iyong mga anak to worship God, hindi mo natutulungan ang iyong mga anak to be saved sa spiritual na problema na mayroon sila. Ano ang ipinamumulat mo? Ang kultura ng mundong ito. At ang kultura ng mundong ito ang siyang magpapahamak sa iyong mga anak. Kaya nga, household evangelism ay importante. Evangelize your husband, your wife. Evangelize your children. Turuan mo ang iyong asawa. Turuan mo ang iyong mga anak nang sila din ay magkaroon ng kaligtasan sapagkat dadating ang panahon, they will be used by Satan. Gagamitin sila ng Diablo upang ikaw ay huminto sa pagsamba sa Diyos. Alalahanin mo na kung sino ang pinakamalapit sa iyo, yan ang gagamitin ng Diablo. Kung pinakamalapit sa iyo ang iyong asawa, tiyak na gagamitin niya ng Diablo. Sino ang ginamit ni Satanas upang i-betray o traidorin si Jesus? Ang taong malayo ba sa kanya? Ang taong pinakamalapit sa kanya ang ginamit ng Diablo upang traidorin si Jesus, si Judas. Walang kahit na sino man ang nakakahalik sa Panginoon, kundi tanging si Judas lang. Ganun siya ka-close kay Jesus. Ngunit ang pinakamalapit sa kanya, ang siyang ginamit ng Diablo. At yan din ang gagamitin ng Diablo sa iyo. Ang strategy ni Satanas ay paulit-ulit. Kung ano yung strategy na ginamit niya kay Eva at kay Adan hanggang ngayon, kung titingnan mo, pareho lang. Pareho lang ng strategy ang ginagawa niya sa iyo. Kaya ang bawat isa, magkaroon ng ganitong misyon. Ano yung misyon? Household evangelism. Teach your family to worship God. Turuan mo ang iyong pamilya na matutunan nilang tanggapin ang tipan ng Diyos. Turuan mo ang iyong pamilya na sa kalagitnaan ng kasiyahan ng mundong ito, anuman ang okasyon na mayroon, anuman ang kasakitan na mayroon, anuman ang kahirapan, problema na mayroon ang buhay, still, they worship God. Na sila pa rin ay sumamba sa Diyos. Huwag niyong turuan ang iyong pamilya na kapag may problema, stop muna tayo. Pag okay ang buhay, punta tayo church. O kapag masaya tayo, huwag muna tayong church. Pag may problema, saka tayo church. Hindi ganito ang buhay na kinagagalakan ng Panginoon. Hindi ito ang buhay na kinatutuwa ng Diyos. Turuan mo ang iyong pamilya na sumamba sa Diyos. We have this Kuya Roger. Meron tayong Kuya Roger dito. Na anuman ang level ng kanyang kasakitan, still he worship God. Wala kayong kaparehang kasakitan. Kaya niyong tumayo, kaya niyong magdesisyon. And how are you going to decide? Ako ba ay magiging matagumpay sa pagsamba sa Diyos?
O magiging matagumpay na lang ang diablo, ito na lang muna akong church. Nang bawat isa sa atin, magkaroon tayo ng ganitong panalaginan bilang magkakapatid sa Panginoon. Na ang bawat isa ay maging enjoyment natin ang pagsamba sa Diyos. Sapagkat worship is designed by God for you to enjoy being with God. Ang pagsamba ay dinisenyo, ibinigay, itinuro ng Diyos para maging kagalakan, kasiyahan, katuwaan ng bawat isa sa atin. It is not a burden. Kung ito ay nagiging burden sa iyo, mali ang pananaw mo sa pagsamba. Your view, your perspective regarding worship ay mali. Sapagkat ang layunin ng Diyos, kaya niya ibinigay ang pagsamba sa atin is for us, for you to enjoy your life being with God. Ito ay dinisenyo ng Diyos para sa pamagitan ng pagsamba ay ma-enjoy natin, maging kagalakan natin ang ating buhay kasama ang Diyos. And yet, karamihan sa mga tao ngayon, burden sa kanila ang pagsamba sa Diyos. Hindi pa nga ito buong araw. Anong sinasabi ng Diyos? Keep the Sabbath day holy. Gawin ninyong banal ang araw ng pagsamba sa Diyos. Ilang oras nga lang pagsamba natin sa Diyos? 2 oras, maximum. And still, it is a burden sa karamihan. Ang sabi ng Diyos, pang-pitong araw akin. Pang-pitong araw akin. Meaning to say, isang buong araw akin. Ngunit sa katotohanan, Monday to Sunday, sa Diyos yan, ginawa yan ng Diyos. Kung may ginawa ang isa sa atin na isang araw, sa'yo yun. Ngunit, ang 7 araw na yan, 24/7, lahat yan ginawa ng Diyos. Kaya don't make any excuses that Sunday is a family day. It's not a family day. It's Lord's Day. Even Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, lahat yan ay dapat sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga, teacher children, turuan nyo ang iyong mga anak na umupo, makinig, sumamba sa Diyos. Na hindi tayo parang nagsisini. Na kapag umupo sa simbahan, nagngangat-ngat ng kung ano-ano. Focus on worshiping God. Wala pa namang mamamatay sa gutom. Manghihina pa muna. Ilang oras lang. And still you cannot focus sa worship. Turuan nyo ang iyong mga anak. Turuan nyo ang ating mga remnants that they will enjoy worship. Na sila ay ma-enjoy din nila ang worship. Sapagkat kung hindi ito ma-resolbahan, ang problemang ito, it will pass down to your children. Ito ay maipapasa natin sa ating mga anak. Ang alin? Scars, kasakitan, problema, kahirapan sa buhay. Ito yung maipapasa natin sa ating mga anak. Na sa pamagitan ng salita ng Diyos, ang bawat isa ay magkaroon ng kagalingan, kapayapaan, katiyakan mula sa Diyos. Ito ang dapat. Anong pinagkaiba nito? Ito ang dapat na matutunan ng bawat isa sa atin. Kaya nga, sa pakikinig ng salita ng Diyos, record. Sa pamagitan ng salita ng Diyos, tayo ay magkakaroon ng kagalingan, kapayapaan, tamang pamumuhay. Kaya nga sa pakikinig ng salita ng Diyos, record, magsulat ka. Pangalawa, sa pakikinig, pagsamba sa Diyos, have the heart and mind of preparation. Magkaroon ka ng kaisipan, ng damdamin, na bago sumamba sa Diyos, bago magsimula ang pagsamba, you are already prepared. Hindi yung pag 10 o'clock simula, 10 o'clock ang dating. And how can you prepare yourself?
Paano mo inihahanda ang iyong sarili? Na nag-aayos pa ng makeup, nag-aayos pa ng damit, nag-aayos pa. Tapos, diretso na samba. At least 30 minutes bago ang time. Dumating ka, nandito ka na, and you prepare yourself. Pray before mag-start ang worship. Na naihanda mo ang iyong kaisipan, ang iyong damdamin sa pagsamba sa Diyos. That is the heart and mind of preparation ng pagtanggap mo ng salita ng Diyos. Ito ang tama. Sapagkat kung hindi natin mababago ang ating kaisipan, hindi din magkakaroon ng pagbabago ng kaisipan ng ating mga anak. Kung ano ang gawin mo ngayon, ito ang pinapasa mo sa mga kabataan. If you do not change, kung hindi mo mababago ito din ang ipamamana mo sa iyong mga anak. Ito ay pinapasa mo, and it will become their nature. Ito ang magiging kaugalian nila. Ito ay magiging rooted sa kanila. Ito ang magiging characteristic nila. Na ang nakaugalian mo ay magiging kaugalian din ng iyong mga anak, ng ating mga kabataan. At ano lang din ang may papasa natin sa kanila? Pain, suffering will follow them. Kung hindi ka maging matagumpay sa pagsamba ngayon, not even your children, hindi din sila magiging matagumpay. At kung hindi sila magiging matagumpay, Holy Spirit cannot work sa kanila. Ito ba ang kaya nating maipasa sa kanila? Na ang ating buhay, kung hindi natin ito marisolbahan ang ating nakaraan na problema, makikita ito sa ating buhay. Poverty, laziness, ang kahirapan at ang katamaran, nakikita sa ating buhay. Ito din ay resulta ng pamumuhay sa ilalim ng sumpa. That even poverty is a curse. Laziness is a curse. Kaya nga ang bawat isa sa atin, dapat natin itong mapagtagumpayan, maging matagumpay ka sa salita ng Diyos, sa pananalangin, at sa patuloy na pagbabahagi ng Ebanghelyo ng Diyos. First, ikaw dapat ay magbago. Magkaroon tayo ng pagbabagong kaisipan. Pangalawa, how to become a church that saves. In your present, sa ating panghinaharap, look at your present. Tingnan natin ang kasalukuyan nating buhay. We face poverty. Tayo ay humaharap sa kahirapan. At paano natin ito mababago? Paano mo mababago ang kasalukuyan? Na dapat ang salita ng Diyos, remnants, ng salita ng Diyos, ikaw ay maging rooted. Ito ay dapat na maging nature mo, ma-imprint sa'yo ang salita ng Diyos, nang sa gayon, ito ay maging nature ng bawat isa sa atin. Bakit kinakailangan maging nature at maging rooted tayo sa salita ng Diyos? Buksan ninyo ang inyong Biblia sa unang Juan. Unang Juan, chapter 2, verse 16 to 17. Unang Juan, chapter 2, verse 16 to 17. Ito ay babasahin ko. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ang lahat ng nasa sanlibutan, your physical motives, jealous, envy, even your pangarap, ang lahat ng yan ay may katapusan. Ang lahat ng yan ay may ending, may deadline. Ang lahat ng nandito sa sanlibutan, ang lahat ng yan
ay mayroong katapusan. Kaya nga, sa Aklat ng Santiago chapter 4 verse 3, kung inyong babasahin, asking God with your own wrong motives and pleasures, you will never receive answer. Nasa pananalangin mo, kung ito man ay nasa iyong pansariling motibo, pleasures, asahan mo, you will never receive answer from God. Kung tayo man ay naghahanap o nananalangin ng kaginhawaan sa buhay, if this is not for the glory of God, asahan mo, you will never receive answer. Kung ikaw man ay nananalangin ng solusyon sa iyong problema, and if this is for your own motives and pleasure, asahan mo, wala kang sagot sa panalangin. Yan ay makikita mo sa James chapter 4, verse 3. Kung ito ay hindi sa kaluwalhatian ng Diyos, walang sagot sa panalangin. Kaya nga, whatever you do, anuman ang iyong gagawin, do it for the glory of God. Kung ikaw man ay may talento, kung ikaw man ay may kakayahan, kung ikaw man ay may trabaho, do it for the glory of God. Ang lahat ng iyong gagawin, do it for the glory of God. Strive for what is eternal. Sikapin mo na makamtan mo kung ano ang mga bagay na eternal, pang walang hanggan. Pangatlo, our future. Ano ang nasa ating hinaharap? We must have the vision, look towards the future. Ano yung future ng Emmanuel Philippine Church? Ano ang future ng bawat isa? Ito yung mission na ibinigay sa atin ng Diyos. Ikaw ay dapat manatiling matagumpay sa pagsamba sa Diyos. Ng simbahan na itinatag ng Diyos ay dapat na maging matagumpay na nagliligtas at nagbabahagi ng salita ng Diyos. Sapagkat ito ang layunin ng Diyos kung bakit ka binigyan ng buhay na walang hanggan. Ito ang layunin ng Diyos kung bakit ka inilabas ng Diyos mula sa kadiliman patungo sa buhay na walang hanggan. At ang bawat isa sa atin, we train to worship. Ikaw ay inilalaan ng Diyos, inihahanda ng Diyos sa pamagitan ng pagsamba. Kaya nga, ang bawat isa sa atin ang dapat magkaroon ng pagbabago ng pamumuhay sa loob ng tipan ng Diyos. Alalahanin mo, ang bawat isa sa atin ay binigyan ng Diyos ng assurance, katiyakan. Ano yung katiyakan na mayroon ka? Nagkakalimutan na ba tayo? Ano yung katiyakan na ibinigay sa iyo ng Diyos? Katiyakan ng kaligtasan, katiyakan ng kapatawaran ng iyong kasalanan, katiyakan ng kasagutan sa iyong panalangin, katiyakan ng paggabay ng banal na Espiritu Santo, at katiyakan ng katagumpayan. Ito ang dapat na mapanghawakan ng bawat isa sa atin upang tayo ay maging kagalakan ng Diyos. Nawag ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng ganitong klaseng pananaw na ang matagumpay na simbahan ng Diyos na nagliligtas, sila ay hindi na lumilingon sa kanilang nakalipas. At sa panahon, sa kanilang panghinaharap, they are striving hard to become rooted sa salita ng Diyos, na ma-imprint sa kanila ang mensahe ng Diyos. That's why you train. Tinitrain ka ng Diyos sa pamagitan ng pagsamba. Kaya nga ang bawat isa sa atin ay dapat na maging matagumpay sa pagsamba sa Diyos, nang sa gayon ay maisakatuparan natin ang panghinaharap na kalooban ng Diyos. Ano yun? Ang bawat isa sa atin ay maging simbahan na nagbabahagi at nagliligtas. At even your children, ang iyong asawa, ay magkaroon din ng kaligtasan nang hindi sila nagiging hadlang sa bawat isa sa atin na maging matagumpay sa pagsamba sa Diyos.
Nawa ang bawat isa sa atin ay lumabas ng simbahan na ito na maging matagumpay. Matagumpay na sa pagharap ng mundong ito, bitbit mo ang katiyakan na ibinigay sa iyo ng Diyos. Tayo